Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Miyerkules at 31 na ng buwan ng Agosto taong 2016. Muling sumasa inyo ang Radyo Vision sa Media ng Bayan sa pangalan po ni Bobby Gonzon. Ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. Yan. At ngayon ho ay Miyerkules at 31, huling araw na ng Agosto. Bukas, Bear month na. ayan, Bear months. Simula na ng Bear months. Okay. At syempre, pagka ganyang nagsisimula na ang Bear months, kita mo, galak na kagad Natutuwa si Sarina. na ako, yes. Oo. Feeling Pasko na. Opo. Para sa marami nating mga kababayan. Pag nga nadinig na September, ayan na. Pakiramdam may magpapasko na. Oo. At saka Sir Alan, di ba, may kita na natin yung mga decorations. Ng na kahit wala pa yung Christmas. Oo, may nagtitinda na ng Christmas decorations. Doon nga sa isang mall na napasyalan ko nung nakaraang weekend, may mga Christmas decor na. Agosto pa, kalagitnaan pa lang na Agosto. Nako, siguro mababa pa po yung presyo niyan, ano? Ayan, so, sulitin muna Pero natin. yung iba naman, siyempre, palilipasin muna yung undas. All yes. Saints Day, All Souls Day, bago mag-full blast ng kanilang mga Christmas decoration. Siyempre, may mga Halloween pa nga pala, no? Yung mga maligno naman. Minamadali mo talagang magpasko Hindi, pag bare months talagang nararamdaman mo na yung parang spirit hinahatak agad, na ang mga araw, mabilis. So, yun. Tapos yan na, meron ng 100 days before Christmas. Nako. May countdown na. Nakaka-pressure yan. Nakaka-pressure? Sa mga ninong at nina. Ganun ba? Maghahanda naman. Nakaka-pressure din kaya sa mga inaanak. Opo. Bakit? Sino ba unahin natin pasyalan? Wow. Diba? Sininong ganyan, sininang ganyan, sige na. So ang problema wala, Wala. Biglang, cannot be reached. Di ba? Tapos wala na rin doon sa bahay, text lumipat mo, hindi na. magre-reply. Oo. Ang matindi pa doon, yung iba may requirements. Kailangan may requirements. Alin requirements? Like birth certificate mo, yung baptismal na nakalagay yung pangalan niya doon. Ninong, inaanak ba talaga kita? Yung mga ganon. At saka yung IDs ng parents mo. Ayun. Kung kilala ko talaga yung parents mo. Nako, at sama nun. Pero nagkakabiruan lang tayo. Opo. Siyempre, the spirit of Christmas is giving. Totoo yan. And sir, bukas din sa pagsisimula ng Bear Month, ay simula naman ng live or pag-air nito public service announcement mula po sa PCO against drugs. Oo. So, i-air po yan. Dito mismo, sa Radyo ng Bayan, lahat. Kasi may 30 seconders and meron din 2.5 minutes na PSA. Yes. Napakahalaga nun, Sir Alan. Lalo na ito, katatapos lang natin sa first phase or 2 months nitong ating anti-drug operations. Okay. At siyempre, gaya ng palagi nating binabanggit, maya-maya makakasama natin, maghahatid ng mga mainit na balita mula sa PTV Studios, si kasamang Audrey Goriseta. Ayan. Audrey, good morning sa iyo. At siyempre, bago tayo magpatuloy, yung regular na binabasa mo na words of wisdom. Narito na po ang ating words of wisdom ngayong Wednesday morning. Nothing is a waste of time if you use the experience wisely. Sa Tagalog po, walang masasayang na oras kung gagamitin mo ito ng tama. So, di ba? Walang oras na masasayang kung gagamitin ito ng tama. Explain. Sabi nga nila, yung oras mo, sayang kapag ginagamit mo to dun sa maling paraan. And at the same ginagamit time, mo sa kalokohan, ginagamit mo sa
panlalamang sa kapwa, Oo. ginagamit mo sa pambubuli. Correct. Ayan. And at the same time sa mga Tamo, tao may correct na... correct banda ron sa Oo nga, likod yung ng FB camera. natin eh. Ayan, oo. Di ba? Gamitin natin sa tamang paraan ang bawat sandali. Yun. Ganun ba yun? Opo, tama kayo, Sir Alan. Saka wag yung with mga people na walang kaano-ano, alam Ano? mo yun. Yung gagamitin mo yung panahon mo sa taong hindi ka pinakikinggan. Ganon? Ano, Parang may mga pinaghuhugutan yung mga na ganong naman. tao. Ayoko Hugot sabihin na lines. yung walang kwenta. Kasi Aray. I believe na walang taong walang kwenta. Yan. Lahat ng tao ay espesyal. Oo. Yan. Ayoko lang nung hindi nakikinig. Tapos, Mukhang meron ka na naman hindi pinipitik. naman po. Kasi Ha? kung salita ka ng salita, hindi ka pinakikinggan, edi para Sino para saan kaya ba to? yung hindi nakikinig na yon? Parang ang Tapos, lalim-lalim ng hindi naman po. pinaghuhugutan mo. Oo. So parang nakakasayang ng oras to. Imbis na na-share ko yung experience ko, Nako. na-share niya rin yung experience niya. Nako. Pero bakit ganito? Hindi nakikinig. Bakit kaya? Meron bang tao lang pakinabang? Hindi naman po, no? Naiisip ko lang naman. Alin? Kulang daw Teka. pagmamahal. May bumubulong, ano yun? Baka kulang daw sa pagmamahal. Ay, iba naman na yon. Oh, ito sa buhay-buhay na po ito. Hindi na po ito basta-basta sa pagmamahala na. Yan. Basta mahalaga Oo. na gamitin natin ang bawat sandali ng ating buhay, Buhay. na maayos, no? Kapaki-pakinabang. Oo. Para at least masasabi natin talaga na walang nasasayang na bawat na sandali. At saka sa makabuluhang mga Paraan. bagay. Ayan, makabuluhan talaga. Opo, napakalalim na nun. Okay. 7 minutes, makalipas ang 6 a.m. Narito naman po ang mga balita hatid ni Audrey Goriseta live sa PTV4 Studio. Magandang umaga, Audrey. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. 30 Abu Sayyaf at 15 sundalo patay sa sagupaan sa Patikul, Sulu. Sapat na proteksyon sa mga mamamahayag, tiniyak ng pamahalaan. At Philippine Madrigal Singers, Grand Champion sa choral competition sa Italy. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakit na sa 30 ang patay sa panig ng Abu Sayyaf bunsod ng pinaigting na operasyon ng militar laban sa bandidong grupo sa Patikul, Sulu. Ngunit nalagasan din ang pamahalaan ng 15 sundalo matapos makipagbakbakan sa grupo. Samantala, nagpadala na ang pamahalaan ng karagdagang 5 batalyon o 2,500 sundalo sa Sulu para tuluyan ng masugpo ang Abu Sayyaf. May report si Eunice Samonte. Naka-half-mast na ngayon ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng kampo at opisina ng Armed Forces of the Philippines bilang pakikiisa at pakikidalamhati sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Parte pa rin ang tuloy-tuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Base sa pinakahuling datos ng Armed Forces of the Philippines mula August 26, umabot na sa 15 ang bilang ng mga sundalong nasawi at 29 naman ang sundalong sugatan mula sa 35th at 21st Infantry Battalion. Samantala, sa panig naman ng teroristang grupo, nasa 30 na ang nasawi kabilang nga dyan ng 2 Abu Sayyaf sub-leaders na kinabibilangan nina Ama Maas at ng kanyang anak na itinuturong responsable sa pamumugot ng ulo ng kanilang bihag na 2 Canadian nationals nitong taon. Ayon sa hepe ng AFP Public Affairs Office, kumpleto ang puwersa ng militar sa Mindanao na kinabibilangan ng Philippine Army, Philippine Marines, Philippine Air Force at Philippine Navy. Batid natin kung ilan at sino ang mga Abu Sayyaf leaders and sub-leaders. We have we more or less have an idea kung saan sila maaaring nanduroon. But sabi nga natin, hindi ito kagaya ng isang built-up area na may address at madali mong matutunton. They are highly mobile. Sa ngayon, lalo na sa continuing operation natin, patuloy ang kanilang paglipat-lipat ng lugar. They are on the run. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, lumiliit na ang maneuver area ng teroristang grupo sa dami ng pinapadalang sundalo sa lugar. Tiniyak naman ng AFP ang kanilang layunin sa mga nagaganap na operasyong ito. Matanggal natin ang problema ng Abu Sayyaf at maibalik natin ang katahimikan at kaayusan sa Sulu, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan.
Sa ngayon, may 20 natitira pang bihag ang Abu Sayyaf na kinabibilangan ng mga Indonesians, Norwegian, Dutch birdwatcher at ilang Pilipino. Patuloy naman na nagbabago ang bilang ng mga sundalo at Abu Sayyaf na namamatay at nasusugatan dahil sa tuloy-tuloy na operasyon hanggang sa oras na ito. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Itinuring ng palasyo na matagumpay ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Apella, patunay dito ang pagsuko ng halos 600,000 drug dependent sa mga otoridad. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na asahan na ang mas matinding pagkilos ng pulisya para wakasan ang operasyon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Samantala, tiniyak naman ng palasyo na may pagkukunang pondo ang pamahalaan para sa plano ng Pangulo na pagbibigay ng 2 milyong pisong reward laban sa Ninja Cops. We continue to recognize the President's campaign against drugs has been successful. A world record of more than 600,000 surrenderies proved the effectivity of the campaign. While it has not been perfect, it gives the government momentum to move on to the next phase. Among others, the swift disposition of justice and the rehabilitation of surrenderies. Sa iba pang balita, muling tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng sapat na proteksyon para sa mga mamamahayag. Sa katunayan, sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na nasa proseso na ang gobyerno ng pagbuo ng task force na tututok sa mga kaso ng media killing sa bansa. May report si Julius Disambron. Patuloy ang ginagawang negosasyon sa pagbuo ng Presidential Task Force on Media Killings. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, nauna nang nagsagawa ng konsultasyon at palitan ng suwestyon sa pagitan ng pamahalaan at iba't ibang media groups. Target ng palasyo na mapirmahan ang Administrative Order on Media Killings sa mga susunod na buwan o bago matapos ang taon. Marami hong mga gustong idagdag yung ating mga kasamahan sa media, no? PCIJ, nandyan ho yung KBP, NPC. So, sinisiguro po natin na katanggap-tanggap itong task force against media killings sa lahat, lalong-lalo na sa naapektuhan yung media. Ang target natin na mapirmahan yung task force against media killings is end of October or mid-November. Kabilang din sa napag-usapan ng paglilinaw na sa kabila ng pagkakaroon ng Task Force on Media Killings ay kailangan pa ding makipagtulungan sa Department of Justice. Pangkaraniwan kasi DOJ ang nagsisilbing chairman nito. Ninanais din naman ang Presidential Communications Office na maging co-chairman sila ng nasabing task force lalo't malapit sa kanilang puso ang mga miyembro ng media. Sa datos ng National Press Club, simula 2010 ay umabot na sa higit 30 mamamahayag ang napapatay. Nauna na ding nagpahayag ng pagkondena ang NPC sa matagal ng nagaganap na media killing sa bansa. Tila napapanahon at epektibo din daw ang bubuuing Presidential Task Force dahil magkakaroon na ng sapat na representasyon ang mga kagawad ng media na madalas nagiging biktima ng pamamaslang. Sa pamamagitan din daw nito, maaaring makamit na ng mga pamilya ng biktima ang hustisyang matagal na nilang inaasam-asam. Mula sa Malacanang, para sa PTV News, Julius Disambron. Ngayong araw magaganap ang oral arguments ng Korte Suprema hinggil sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung matatandaan, naglabas ang Supreme Court ng 20-day status quo ante order noong nakaraang linggo na nagpapatigil sa anumang preparasyon para sa paglilibing sa dating Pangulo. May report si Ria Fernandez. Ngayong Miyerkules alas 10 ng umaga nakatakda ang oral arguments ng Korte Suprema ukol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Inimbitahan ng kataas-taasang hukuman bilang mga resource person sina National Historical Commission of the Philippines o NHCP Chairperson Maria Serena Jocno, dating Interior Secretary Rafael Lalunan III, mga kinatawan mula sa Presidential Commission on Good Government o PCGG, Office of the Ombudsman, Human Rights Victims Claims Board o HRVCB, Commission on Human Rights o CHR at Adjutant General ng Armed Forces of the Philippines o AFP.
Kabilang sa mga mahalagang isyong tatalakayin ay kung ang paglilibing kay Marcos sa libingan ay katumbas ng pag-deny sa kasaysayan tungkol sa pamumuno ng diktador at pagpapatawad sa mga abusong nagawa ng rehimeng Marcos, at kung ang mga historical fact at mga batas na ipinatupad para mabawi ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos ay pinapawalang bisa na ang karapatan ni Marcos na mabigyan ng Heroes Burial. Bibigyan ng tig 30 minuto ang pamahalaan at mga petitioner na ipresenta ang kanilang kaso. Susundan ito ng interpelasyon ng mga maestrado. Una rito, 3 magkakahiwalay na petisyong humihiling na itigil ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, ang inihain ng mga biktima ng batas militar sa SC. Kasunod ito, naglabas noong nakaraang linggo ang korte ng 20-day status quo ante-order. Dahil dito, agad na sinuspende ng AFP ang mga paghanda nito para sa libing ni Marcos. Sa kabila ng mga protesta, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na karapat-dapat bigyan ng Heroes Burial si Marcos dahil dati itong sundalo't Pangulo. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Sa iba pang balita, pabor ang ilang miyembro ng minorya sa Kamara na ipagpaliban ang sangguniang kabataan at barangay elections. Sa kabila nito, may ilang mambatas na hindi sang-ayon sa panukala ni House Speaker Pantaleon Alvarez na buwagin na ang SK at tanggalin na mga barangay kagawad. May report si Jervis Manahan. Suportado daw ng mga mambabatas ang plano ni Speaker Pantaleon Alvarez na ipagpaliban na muna ang barangay at sangguniang kabataan o SK elections na nakatakda sana sa darating na Oktubre. Isang caucus ang ginawa ng Kamara para pag-usapan na kung ano ang kahahantungan ng barangay elections. Para kay Ifugao Congressman Teddy Bagilat, kung ipopostpone ito, kailangan na magkaroon ng bagong petsa kung kailan ito isasagawa para hindi maging indefinite ang postponement. Importante is hanggang kailan natin ito. There has to be a definite resetting of the date. Hindi naman pwede basta postpone natin dahil kulang ng pera, gusto natin magtipid. Hindi handa ang COMELEC because sabi naman ng COMELEC handa sila. Ipinunto rin ni Albay Congressman Edsel Lagman ng minority bloc na dapat malinaw ang mga rason kung ipagpapaliban nga ang eleksyon. As long as it is spelled out very clearly in the measure whether a bill or a joint resolution, incidentally a joint resolution has the effect of law, the reasons for the postponement, the scheduled resetting of this postponement, and there should be no abolition. Sa kabila nito, tutol naman daw sila sa proposal na buwagin na ang SK at tanggalin ang mga barangay kagawad. Kapapasa lang daw kasi ng SK Reform Law at dapat daw bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makilahok sa governance. Aniya, inamyendahan na ang SK Law para hindi ito magamit sa korupsyon at mahirap naman kung tanging kapitan lamang ang mamumuno sa mga barangay. Dati 15 to 17 No, so sinasabi nila musmus pa yung kulang pa sa experience, musmus pa sila, madaling ma-manipulate. And yung karamihan hindi naman nag-a-attend kasi nga nasa school sila, 15 to 17 high school pa lang yan So ngayon tinaas, 18 to 24. So you will have SK officers who are young professionals, graduates. So at least naman mas kaya nilang makipagdiskurso, ipaglaban yung karapatan nila. Naunang sinabi ni Speaker Alvarez na pabor siya sa pagbuwag ng SK para mapagtuunan ng mga kabataan ng pansin ang kanilang pag-aaral at pagtanggal ng mga kagawad at pagpalit sa kanila ng mga PROC leaders. Jervis Manahan, PTV News. Walang naging pagtutol ang mga kongresista sa memorandum ng Kamara kung saan ipinasa sa uli na ang mga espesyal na mga plaka ng sasakyan ng mga mambabatas o yung mga plakang may numero 8. Sa isang memo na inilabas noong nakaraang linggo, inatasan ni Congress Secretary General Cesar Pareja ang mga mambabatas na ibalik na ang mga protocol plates na inisyu bago ang 16th Congress. Ito'y dahil nakita raw ang ilang mga sasakyan na may special plates sa ilang mga indecent na lugar at mga lugar na pugad ng krimen. Ilang beses na rin umanong naabuso ang mga plakang ito sa mga kalsada. Ayon sa mga mambabatas, hindi na umano ito problema para sa kanila. Handa rin nilang ibalik ang kanilang mga plaka sa sekretarya ng Kongreso. By all means. By all means, kunin nila. Ibalik na. There's no problem about that.
Samantala, hinirang na Grand Champion ang Philippine Madrigal Singer sa 64th International Choral Competition sa Arezzo, Italy. Nakatakda namang lumaban muli ang choral group sa Spain sa susunod na taon. May report si Diane Querer. The winner of the grand prize Chita de Reels of 2016 is the choral Philippines. Sa isang Facebook video na ito, dinig at dama ang kasiyahan ng mga Filipino supporters ng The Philippine Madrigal Singers o The MADS nang sila'y hiranging Grand Champion sa 64th International Choral Competition sa Arezzo, Italy. Nakipagtagisan ng galing ang Philippine Madrigal Singers sa iba pang mga magagaling na choirs mula sa iba't ibang bansa. Ang nasabing kompetisyon ay binubuo ng iba't ibang mga kategorya at nanalo ang MADS sa lahat ng mga ito. First prize sa compulsory program, Musica Sacra at Monographic Music. Second prize naman sa secular music. Listening Committee's Choice sa folk song category, Listening Committee's Choice and Public's Choice sa pop song or colors category, at special prize for best performance sa Renaissance piece. Ayon kay Cultural Center of the Philippines Vice President and Artistic Director Chris Miliado, ang pagkapanalo ng The MADS ay nagpapakita kung gaano kagaling kumanta ang mga Pilipino. Yung pagkapanalo ng Philippine Madrigal Singers ay nagpapakita kung nasaan tayo in terms of our choral singing. Ibig sabihin, considered tayo the best choir in the world. Sa susunod na taon, nakatakdang lumaban ng Philippine Madrigal Singers sa European Grand Prix. Sa isang Skype interview kay Choir Master Mark Carpio, ibinahagi niya na malaki ang magiging tulong ng dasal ng bawat Pilipino sa kanilang paglaban sa Tolosa, Spain sa susunod na taon. When we were preparing for this competition, we got a lot of messages, messages of support and that people are praying for us. And that really helped us. That really inspired us to work harder. So I think more prayers and more expression of support will really help us prepare for next year. Kung papalarin, sila ang kauna-unahang choir group sa mundo na pangatlong beses nang mananalo sa European Grand Prix. Para sa PTV News, Diane Querer. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan Nadjerina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron ho tayong 22 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sir Alan, batiin ko lang po ito, ha? Nanonood sa atin, happy viewing sa mga magigiting na pastor ng Berean Believers Fellowship. Si Pastor Chris Ablang, Pastor Albert Matugina at Pastor Kagawad Ronnie Matugina. Happy viewing po sa inyo na at magandang umaga po. Babatiin ko rin mga estudyante ko sa Lyceum of the Philippines University sa Manila. Uy. Section A201 Broadcasting. Nakikinig at nanonood daw sila sa mga oras na ito. Thank you nga pala dun sa surprise nyo kagabi. Maraming salamat. I really appreciate your thoughtfulness. Yan, okay. Nag-effort talaga. Nag-effort, oo. Happy birthday nga pala, Sir Alan. Matagal na yun, Lunes pa yun. Nakalipas na sobra. Nakalipas na. Okay. Anyway, sa punto pong ito, puntahan natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin, Sir Alan, ang Agoo Radyo ng Bayan kasama si Charity Frianeza. Magandang umaga, Charity. Yes, magandang umaga. Pinangunahan ng pamahalang panalawigan ng La Union at Provincial Health Office ang pagsasagawa ng Buntis Congress sa bayan ng Rosario. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Hector Beñas, ang bayan ng Rosario ang may pinakamataas na bilang sa buong lawigan ng Hope Race o panganak sa loob lamang ng bahay. Dahil dito mahalaga ang importansyang maternal health ng mga kababaihan sa naturang lugar. Ng lecture ng PHO ukol sa ligtas sa buntis at anak. Gayon din natalakay Mukhang nagchat-chappy yung signal ni Charity. Kaya nga, babalikan na lang natin siya. Try natin uli, baka nasa linya pa. Charity, go ahead.
Wala na. Okay. Mula sa Agoola Union, punta naman tayo ngayon sa Radyo ng Bayan, Butuan. Narito si Malu Pizarro Apego. Malu, good morning. Good morning din, kasamang Alan. Isang team ng mga validators mula sa Campo Crame ang naririto ngayon sa Caraga Region upang magsagawa ng validation ukol sa mga naabot ng Auckland Tokhang ng reyon. Ang nasabing validators ay pinangungunahan ni Police Chief Inspector Wilson Lagan, Deputy PCR mula pa sa Campo Crame, at nagsasagawa ng validation sa bawat istasyonan ng pulis dito sa Caraga mula pa nitong Biyernes. Napag-alamang ang grupo ni Lagan ay magva-validate sa bilang ng mga tao na inilista, nag-surrender at sumumpa sa anti-drug operation ng kapulisan. Samantala, aabot sa 1,724 ang nasa talaan ngayon ng drug watch list ng Barangay Anti-Drug Abuse Council dito sa Butuan, kung saan 344 dito ay sinasabing mga drug pushers. Ayon naman kay City Police Director Percival Plazel, mas paiigtingan ngayon ang pagpapatupad ng Oplan Double Barrel at isa-isang dadalawin ng mga police personnel ang mga pangalan sa listahan. Para sa Radyo Vision mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Thank you. Si Malu Pizarro Apego mula po yan sa Radyo ng Bayan Butuan. Narito naman po ang Kalbayog Radyo ng Bayan kasama si Jennifer Alegado. Magandang umaga, Jennifer. Yes, maupang maaga. Mahigpit na ipatutupad sa lungsod ng Calbayog simula bukas unang araw ng Setyembre ang helmet law. Ayon kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino, ang striktong pagpapatupad ng batas ay hindi para gipitin ng mga motorista kundi para sa kanilang proteksyon sa panahon ng aksidente. Ayon sa record ng PNP Traffic Division, napag-alaman na tumaas ang traffic accident sa lungsod kung saan karamihang biktima ay sakay ng single motorcycle at walang gamit na helmet. Itinabog pa ni Mayor Aquino na bukod sa driver, obligado din na gumamit ng helmet ang mga backriders. Ang sino mang hindi sumunod sa probisyon ng batas ay may parusa o magbabayad ng hindi bababa sa 200 piso o community service kung pagbabasihan ng city ordinance, samantalang hindi naman bababa sa 1,500 fine kung pagbabasihan ang Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Para sa Radyo Vision, Jennifer Sumagang Aligado ng DYOJ Radyo ng Bayan, Calbayog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jennifer Alegado. Balikan natin si Charity Frianesa mula po sa Radyo ng Bayan, Agoola Union. Charity, good morning. Maraming salamat. Kailangan ng pangkalang panalaligan ng La Union at Provincial Health Office pagsasagawa ng Buntis Congress sa Bayan ng Rosario. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Hector, ang Bayan ng Rosario may pinakamataas na itarang bilang sa buong lalawigan ng home delivery o panganak sa loob lamang ng bahay. Dahil dito mahalagaan yung bigyan ng importansya ang maternal health ng mga kababaihan sa naturang lugar. Sa isinagawang aktibidad, bigay ng lecture of the ligtas sa pagbubuntis at panganak. Gayun din na talakay ang free health benefits sa mga anak ng baby, first 1,000 days ni baby at usapang pag-inoo para naman sa mga tatay. Nagkaroon din ng pangunahing serbisyo para sa mga buntis tulad ng prenatal at dental check-up. Sinabi naman ni Rosario Mayor Bellarmine Flores III na magtatatag ang pamahalang lokal ng birthing clinic sa kanilang lugar upang maging ligtas sa panganak at expectant mothers sa kanyang nasasakupan. At mabibigyan ng karapatang parusa ang patuloy na nagsasagawa ng tradisyonal na hilot at mga barangay health workers na namamahala nito. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianesa, Agoola Union, Media ng Bayan. Thank you. Si Charity Frianesa, mga kaibigan, mula po sa Radyo ng Bayan, Agoola Union. At yan ang unang sigwanda ng ating mga provincial reports. Meron ho tayong 29 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sir Alan, mamaya makakapanayam natin ang spokesperson ng AFP na si General Padilla. Hinggil po ito doon sa mga nasawi nating mga bayani. Hingi tayo ng update kay General tungkol dyan sa bakbakan sa Sulu. Opo. Di ba 15 po ang nangyari? I mean, ang nasawi sa ating puwersa. Habang sa atin naman po kalaban na Abu Sayyaf ay bumilang ng 30. And marami din ang sugatan. Yes. Nakakalungkot po na sa pakiramdam na talagang sobrang... I mean, isang araw lang po ba yun? Hindi. Nagsimula pa yan actually nung Biyernes
Okay. Yan ay bahagi naman actually ng kautusan ng Pangulong Rodi Duterte to go after the Abu Sayyaf group dahil hindi naman talaga katanggap-tanggap yung ginagawa ng mga ito na nambibihag at pumapatay, namumugot ng ulo, yung mga ganon. Yan. And yung recent lang na kanilang pinugutan ng ulo itong binatilyo, dun din mismo sa Mindanao. Yan. So ayaw na siguro ito maulit talaga. Of course. I mean, everyone, ayaw naman talaga maulit yung ganito pang insidente. That's why hindi natin maisisi ang ating mahal na Pangulo na talagang gusto rin niya pulbusin itong puwersa ng Abu Sayyaf. And ngayon, kasalukuyan na po natin kinokontak ang ating tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Okay. At siyempre, mamaya-maya, isa pa rin sa mga tatalakayan natin ay itong nalalapit na alay lakad para sa taong kasalukuyan. Aha. Okay. Alright. So bago yan, Sir Alan, puntahan muna natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasama na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Desiree, good morning. Yes, good morning din sa inyo dyan, Zarina, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Isang low-pressure area o sama ng panahon ang pumasok sa boundary ng ating bansa kagabi. At alas 4 kanina nga madaling araw, ito po ay namataan sa layong 120 kilometers southeast ng bahagi nitong Obasco, Batanes. Sa ating panayam kay Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio, sinabi niya ang posibleng palakasin nitong low-pressure area yung pag-iral ng habagat na ating nababanggit na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Kaya naman patuloy nating babantayan yung mga update kaugnay nito. Ito ang southwest monsoon o habagat dominante pa rin sa may kanlurang bahagi nitong northern hanggang sa may gitnang Luzon. Ibig sabihin sa mga susunod na oras, magdudulot ito ng maulap na kalangitan, may kasama po yung may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa may bahagi nitong Batanes, Calayan at Babuyan Islands. Sa rehiyon naman itong Ilocos, probinsya ng Benguet, Zambales at Bataan, maging dito sa may probinsya ng Cagayan, inaasahan din natin yung pagkakaroon din ng same weather condition. Ibig sabihin po niyan, may chance ng mga may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman itong Luzon, kabilang dyan itong Metro Manila, pababa sa may Visayas at sa Mindanao, inaasahan natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, magpapakita si Haring Araw, pero wag maging kampante. Ano po, sa mga maghahabol ng deadlines ngayong huling araw ng Agosto, wag kalilimutan magdala ng payong dahil posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa puntong ito, alamin naman natin yung agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Kamaynilaan, temperatura posible sa 26 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa rehiyon naman ng Ilocos kung saan inaasahan natin itong maulap na kalangitan, posible yan between 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa may Bicol region naman, partikular dito sa may Legazpi, inaasahan natin sisilip si Haring Araw pero may chance pa rin naman pag-ulan at ang temperatura between 27 hanggang 34 degrees Celsius. Check naman natin sa Visayas, inaasahan nga natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Kaakibat niyan, yung temperaturang maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa Mindanao, good weather condition din. Ibig sabihin niya yung temperatura posible sa 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, bahagi ng Metro Davao at Zamboanga. Kaya naman sa ating mga kababayan, stay hydrated para na rin dito sa mainit na panahon. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Okay, ang oras natin, 34 minutes po makalipas ang alas 6 na umaga. Sa puntong ito, makikibalita muna tayo mula po sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General Restituto Padilla. Update ho ito dyan sa pagtugis ng militar sa grupong Abu Sayyaf. General Padilla, sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Alan, at magandang umaga sa Lina. Sa lahat po na nakikinig at nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Hingi lang kami, sir, ng mga updates sa pagtugis po ng militar sa grupong Abu Sayyaf dahil dito po sa tali na umaabot sa 15 sundalo ang nasawi, killed in action, at mayroon naman po umabot sa 30 mga Abu Sayyaf members ang nasawi rin dyan po sa Sagupanayan, General, sir.
Maraming salamat, Alan, at tama po ang sabi nyo. Nalagasan po tayo ng 15 miyembro ng ating UPO matapos na nagkaroon po ng matinding enkwentro nung araw po ng paggunita sa kabayanihan ng mga ating mga heroes nung Lunes. At ito po ay naging series of engagement simula pa po nung umaga hanggang nung hapon kung saan po tayo nagkaroon ng casualties. At kahapon din po, meron din naging enkwentro nung umaga na kung saan may dalawa pa po tayong na-monitor na namatay sa panig naman po ng ASG, kaya po tumaas sa 30 na po ang mga namatay sa kanilang panig. So patuloy po at walang humpay ang ating operasyon at hindi po natin lulubayan ito bagamat nagkaroon po tayo ng mga casualties at tulad nga po ng binabanggit natin ng mga nakaraan. We will mourn our dead and honor their contributions and ultimate sacrifice for the time being, but hindi po kami hihinto. Tuloy-tuloy pa rin po nating tutuparin ang ating tungkulin at sisikapin po nating tugisin at hanapin hanggang maubos na po itong grupong ito na matagal na pong nagbibigay ng problema sa lugar na yan. Opo. So makakaasa po kayo dyan. Yes, sir. Balikan ko lang yung nabanggit nyo. Early this morning, nagkaroon po ulit ng enkwentro, sir? Kahapon po. Kahapon ng umaga? Opo, okay. kahapon ng umaga. Pero hindi po huminto yan dahil patuloy pa po hanggang kaninang madaling araw ating ginagawang operasyon at nag-aantay po tayo ng mga update reports kung ano po ang nangyari. Opo. Sir, linawin lang namin or i-verify lang yung kumakalat na nag-text pa mismo yung isang Abu Sayyaf member do sa kamag-anak ng isa sa mga sundalo. Legit po ba yung kumakalat na larawan na yun sa social networkings? Wala pong katotohanan na may napugutan ng ulo po sa mga miyembro ng ating kasundaluhan. Hindi po totoo yon. At ito po ay isang disinformasyon na ikinakalat po ng kabilang panig upang maipaas ang moral ng kanilang mga kasamahan na hanggang sa ngayon ay natatakot na dahil sa patuloy na paglapit ng ating mga tropa. Kaya kung nanaisin natin sabihin, may mga nagsasabi na you cannot hide, you cannot run. Because every place you go to, hahanapin at matutukoy natin at mauubos talaga kayo. So yun po ang ating sinasabi sa kanila at kaya nila ang Sir, so sa ngayon po, nasa na po yung mga labi ng ating mga sundalong bayani? Part of day po, ang ating mga bayani sa Zamboanga, sa siyudad po ng Zamboanga at nasa may kanya-kanya na pong lugar sila na pinaglalamayan dyan sa may Zamboanga City. Yung mga kapatid nating Muslim po ay sunod sa kanilang relihiyon ay naiwan na po yung isa sa hulo at yung isa po ay dinala kagad sa kanilang lugar upang mailibing. So yan po ang at kuhang ulat kagabi para sa ating mga sundalo. Balita po namin ay makikiramay po ang ating Commander-in-Chief sa mga pamilya ng mga nang sa buhay at po namin Okay, opo. Well, General Padilla, sir, muli salamat po ng marami for the updates from the Armed Forces, sir. Maraming salamat din po sa patuloy niyong support at kami po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kababayan. Patuloy po nating panalangin na sana maging matagumpay ang ginagawa nating operasyon at hindi na po madagdagan ang mga naging bayani natin ng Lunes. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, Brigadier General Restituto Padilla. At sa punto naman pong ito, Sir Alan, kasama na natin live naman po dito sa ating studio ang ating guest ngayong araw na si Mr. Frank Evaristo, President ng Alay Lakad Foundation. At ang pag-uusapan natin ay itong kanilang foundation na talaga namang nagbibigay ng tulong sa ilan nating mga kababayan o karamihan ng ating mga kababayan. Magandang umaga po, Sir Frank. Umaga sa inyo lahat. Mayang buntag sa inyong tanan. Good morning, sir. Alam mo, itong Alay Lakad, 44 years na Alan eh. Oo nga. And this is manifestation of the joint effort of government and civic organization. Yes. Kasi every year, iba-ibang organization ang nag-head ng Alay Lakad. This year, yung Federation, Chinese Federation, Lions, Rotary, Kiwanis. Tapos, naglalakad kami sa Luneta. Ngayon, this year, September 4, Sunday, sa Luneta, sa Galstan. Darating na linggo na yan, sir. Oo, And proceeds of these funds goes to the
assistance of the out-of-school youth. Alam mo, out-of-school youth, maraming out-of-school youth sa atin, 600,000. So ito, tinitrain namin, skills, unskilled. Kami ho nagpa-founding, educational, wala ho interest dito, Alan. Okay. Bigyan natin ng konting backgrounder, Sir Frank. Yung ating mga kababayan, matagal na itong alay lakad at ang konsepto nito ay iniimbitahan ng lahat na makiisa sa sama-sama paglakad. At the same time, kung magkano naman ang kanilang bukas pusong may pagkakaloob para dito sa tulong na ito, sa foundation, para magamit naman doon sa mga proyekto na inyong binabanggit kanina, sir. Bigyan nyo nga kami ng dagdag na mga backgrounder pa, please. Actually, yung donation, hindi naman kami, lahat naman makakatulong, maski na 20 pesos o ganon. Pero karamihan naman nagdo-donate yung mga corporation per group, kasi 11 group, walk group, yan, synchronized pupunta sa Luneta. So per walk group may sponsor, kumuha ka may sponsor ng malalaking kumpanya para makatulong sa out-of-school youth. So ibig sabihin, ganong kalawak na through the years ang suporta na bumubuhos para sa alay lakad. At yung activity this Sunday, September 4, September na nga pala, September 4, para na rin magabayan yung ating mga kababayan na maaring magbibiyahe on Sunday at maaring dadaan dyan sa stretch ng Rojas Boulevard. From what point to what point, sir, ang gagamitin ng ating mga sasama-samang maglalakad, sir? One portion lang. Maglalabas kami ng traffic advisory para hindi ma-affecto ng public. So, one portion lang sa Rojas Boulevard. Actually, Alan, meron kaming 10 walk group, Armed Forces of the Philippines. So, every year naman mahalan ito para may security ng PNP, para orderly. Kasi marami, almost 500,000 umaatin ito. So, kung yung gustong mag-join, welcome kayo. There are 10 groups. Sabihin ko ba kung saan Please, yes, sir. Yung walk group 1, 5:30 in the morning sa Planetarium sa Manila. Mas malapit yun sa Luneta. Ikalawang group sa Manila City Hall. Malapit lang sa City Hall yan. Kasi mga eskwela doon pupunta. Yung walk 3 second sa Ross Boulevard sa Pedro Hill, 5:30 in the morning. Walk group 3, National Press Club. Alam niyo yun, di ba? Intramuros. Yung ating press club. Walk group 4, Mabuhay Rotonda sa Espanya, yung Rotonda, 4:30 in the morning. Kasi yung malapit doon para sabay-sabay. Oo nga. Walk group 5 sa Santa Mesa, sa flyover. Walk group 6 sa CCP Complex, 5:30, doon sa PICC, CCP, Cultural Center of the Philippines. Group 7, Buendia World Trade Center. Walk group 8, Lambingan Bridge, Santa Ana, 4:30. Group 10 sa Bastillos Church, Earnshaw. Walk group 9, PICC Complex, 5:30. Sir, to date, ilan na lahat-lahat yung natulungan ng ALFI? Well, so far, ang natulungan namin is more than 60,000 out-of-school youth. Alam mo, maganda niya, tumulong kami yung mga, nag-train kami ng mga yung sa hotel, yung naglilinis ng hotel. Sa housekeeping. Yung mga, housekeeping, yung mga nagkuha ng wine. Ngayon, nasa abroad na. So, maganda naman kasi hindi namin na-train ito sa hotel, through the hotel association, librito. Ngayon, na-train yung mga bata. Ngayon, nandun na sa abroad. Sa London, may isang hotel doon na karamihan Filipino nagtatrabaho at karamihan doon out-of-school youth. Kaya proud ho kami na nakakatulong naman sila sa mga parents nila ngayon at natapos na rin pag-aaral. Wow, hanggang college to, Sir Alan. Saka maliban dyan, yung ibang training na ini-sponsoran nila, actually, matatawag silang mga skills-based, di ba? Kasi binibigyan mo ng special na kakayahan yung mga
Mga out of kabataan. school youth, halimbawa, yung sinasabi nyo na housekeeping o sa hotel, ano? Sa HRM. Yung pag-chambermaid, halimbawa, yung siguro bartending, yung mga ganon, at iba pang mga skills na pinakailangan. Malaking sweldo doon. Pero actually, hindi naman lang, kaya hindi lang naman skilled, kasi yung unskilled din, kasi hindi naman lahat, meron din kami scholarship sa TUP, meron din kami scholarship. So far, sa scholarship namin, kailangan magkuha ka ng average grade para gusto namin makatapos naman. Ma-maintain niya yung grades niya. Almost 800,000 this year binigay namin sa PUP, public school. Yes. So, sinusuporta namin itong mga bata na hindi makakatapos pag-aaral. So, para patulungan naman, Alan. Ayan, ito, isang tanong. Halimbawa, itong mga kabataan na ito na once upon a time ay natulungan ng Alay Lakad Foundation, ano? Kumusta naman yung pay it forward nila? Halimbawa, sila ba'y bumabalik din sa foundation para sabihin na, sir, dahil sa training na nakuha ko sa inyo, eto na hong kalalagayan ko ngayon, umudlad ako, nagpapakita ng appreciation, halimbawa, dumadalaw sa inyo, nag-i-email, sumusulat, o kaya naman, yun talagang medyo nakakaluwag na sila rin naman, it's their turn na mag-donate naman sa foundation, sir. Oh, tama yun. Karamihan naman every year during the walk, yung mga beneficiaries nagsasalita doon sa stage para malaman ng public kung saan pupunta yung aming donation. Kasi ito transparent Ina-handle ito ng board of directors. So, bukas ho ang libro namin sa public kasi mahirap public trust yan So, yung mga bata, sumasama ho sa lakad yun at yung mga bago naming scholars at saka mga funded, pinapasalita ho namin doon sa stage. And Senate President Coco Pimentel will be there to receive donations. So magkita-kita ho tayo sa Sunday for 7 o'clock in the morning. Sir, aside from that activity, may iba pa po ba kayong pinagkukunan ng mga donations o iba pang activities na pinangungunan nitong ALFI? Yes, meron kami mga ibang scheme na fundraising, yung golf tournament. So, mga civic organization, nag-organize kami ng fundraising to augment yung para pag nagdag nga para sa pondo na may bibigay namin sa mga out-of-school youth. And then yung members naman po ng Alay Lakad na syempre proud na nakatulong ngayon. Sino-sino po ba sila? Well, yung mga members, iba-iba kasing sector ng government saka sa civic. Of course, yung Rotary International, Kiwanis, Filipino Chinese Chamber of Commerce, at saka yung mga government, yung Armed Forces of the Philippines, PNP, MMDA, Girl Scout, Boy Scouts. Actually, started ito during Marcos time pa. May proclamation ito. This is it was proclaimed in matagal na yata it started in 1972. Okay, Secretary Aldabalim, SWD. Tapos incorporated in 1975. And it was made in foundation 1996. Actually, Alan, ang presidente nito, dati yung Secretary of Social Service. But during kay President Gloria, nakita niya marami masyadong trabaho. So, sabi niya, ba't di nila natin ibigay sa civic organization? Yes. So, magmula noon, ako na na-appoint. So, hanggang ngayon, tinatapos ko lang para matulungan, maayos lang itong foundation na ito. Ayun. So, dito nakikita ang pagtutulungan ng mga NGO, ng socio-civic organizations, at mga government agencies, Mr. Frank. Actually, si Mr. Frank Evaristo, mamamahayag. Mamamahayag din kasama natin. So, matagal na naging aktibo sa Manila Bulletin. At hanggang ngayon, from time to time, you still contribute articles. Yan. Then naging president ako ng Manila Rotary, the biggest club in Asia. Nandiyan si President Ramos, members namin. Saka lahat ng ambassadors. Ayun. Okay. Alright, Nako, paano? In closing, bigyan natin ng pagkakataon si Sir na magbigay ng maikling panawagan din sa mga kababayan natin para maimbitahan sila sa darating na linggo. Yes, sir, please. So, lahat ng may time sa Sunday, mag-exercise naman kayo at makatulong sa kabataan.
At sumama kayo sa Walk for a Cause. Matagal na ito, 44 years. At makakatulong kayo para naman yung mga kabataan makatapos pag-aaral nila. So this year's team, may pag-asa ang kabataan sa Alay Lakad. Alright. Maraming salamat po, Mr. Frank Evaristo, ang President ng Alay Lakad Foundation. Thank you po. Thank you, sir. Salamat. Okay. Ang oras po natin, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 10 minutes bago po sumapit ang alas 7 ng umaga. At narito naman po ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Unahin ko na, Sir Alan, ang Albay Radyo ng Bayan kasama si Nancy Mediavilo. Magandang umaga, Nancy. Maraming salamat, Sharina and SM Alan na Diyos Maray na Aga. Pilipinas dapat maging ICT country ayon kay Secretary Salarima. Ito ang legacy ang gustong iwanan ng kauna-unahing kalihim ng Information and Communications Technology sa kanyang pagdating sa lungsod ng Legazpi bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa ICT Innovation Forum. Ang forum ay may paksang Legazpi Albay Boosting Through ICT Towards a Global City Building Legazpi, a Smarter City. Ayon sa kalihim, ang nabanggit na mithian ay alinsunod sa programa ni Pangulong Duterte. Anya, ang Information and Communications Technology ang siyang tumatanggap at nagpoproseso ng lahat ng informasyon. Sinabi ng kalihim, malaking ambag ng ICT, partikular ang BPO sa kaban ng bansa. Sinabi niyang noong nakalipas na taon, nagdala ito ng 22 bilyong dolyar sa ating ekonomiya. Katunayan, may 13,000 ICT hubs ang itatayo sa buong Pilipinas, 556 sa Bicol at 72 sa Albay. Maliban rito, maglalagay din ng ICT portal o one-stop shop. Tinura ng kalihim ang serbisyo ng pribadong sektor ay dadagdagan ng pamahalaan sa pamamagitan ng mailalagay na ICT hubs para sa libreng internet access sa mga pampublikong lugar, lalong-lalo na sa kanayunan. Unahin ang mga pampublikong lugar at matanggapan ng gobyerno. Ayon pa sa kalihim, bukod sa software, ang programa ay may kaakibat na infrastructures. Anya, malaking pundong kailangan ng pamahalaan sa ICT program para makasabay ang Pilipinas sa mga ICT countries sa buong mundo. Para sa Radyo Vision, Nancy Mediavilo, lalawigan ng Albay, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nancy Mediavilo. At mula sa Albay, punta tayo dyan po sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Radyo ng Bayan, Baguio, Andre Amadeo. Good morning. Umaga, Alan and Sharina. Isang covenant at manifesto ang nilagdaan ng mga opisyal ng lungsod ng Baguio kasama ng mga department heads bilang suporta sa kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga. Sa isang simple seremonya na ginanap sa Baguio City Hall, pinangunahan ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod ang paglagay sa manifesto at inihayag na walang kondisyon ang ibigay ng suporta rito. Ito na nila ang panahon upang wakasan ang pamamayagpag ng illegal na droga na sumira sa maraming buhay at pamilya. Mula nang ipatupad ang Oplan Tokhang sa lungsod ng Baguio, aabot na sa 700 individual ang kusang sumuko sa pulis at umakong gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga. Ang mga ito ay nangako hindi na muling babalik sa maling gawain at sumumpang magbabagong buhay na. Samantala, kasunod ng Operation Tokhang sa mga bars o bahay-alis noong nakarang linggo, nagsagawa ng kalintulan at aktibidad ng pulisya sa hanay ng transportasyon. Muling ipinaalala sa kanila ang masamang epekto ng illegal na droga, partikular ang shabu. Kamakailan ay nabanggit na ilang tsuper ang gumagamit ng shabu, lalo na ang mga nagbibiyahe sa gabi upang hindi umano sila dalawin ng antok. Samantala, panawing pandangal at tagapagsalita si PCO Secretary Martin Nar sa ika-107th Charter Day anniversary ng lungsod ng Baguio bukas September 1. May temang Fostering Meaningful Change Through Synergy and Cooperation. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo, Baguio City, Media ng Bayan. Thank you, Andre Amadeo, mula sa Radyo ng Bayan, Baguio City. Ang oras po natin, mga kaibigan, meron tayong 54 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sir, alam, madagdag ko lang kayo na sa pinag-usapan natin kayo ng umaga. Yung sa mga public umaga service pa rin announcement. naman ngayon. Ay, oo nga pala. Nung simula ng program. Mm. Okay. Ang nag-direct po ng mga PSA na yon ay walang iba kundi po si Director Brillante Mendoza. Yan. Di ba kung matatandaan po natin, siya rin po yung nag-direct ng SONA, unang SONA ni Pangulong Duterte. Ito nakaraang July. Oo. So medyo, alam mo, excited ako, Sir Alan, swear,
na parang makita. Kasi talaga ano tawag po doon? Yung damdamin. Makabagbag damdamin. Yes. Makapagdamdamin. Ay, makapagbag ng... Ano po yun, Sir Al? Ano po ba yung sinabi niyo po? Makabagbag damdamin. Makapagdagdag. Bagbag. Makabagbag. Makabagbag damdamin. Nako. Bakit kaya... Basta nakakakurot po ng puso. Tama po ba? Yun yung iba ko sabihin. Hindi Talagang iba yung may pinaguhugutan. May kurot sa puso. Pero hindi about sa pagmamahal, Kuya Wilson. Ibig sabihin yung po sa public service announcement para talagang malayo na ang ating mga kababayan sa paggamit po ng illegal na droga. Yan ay magsisilbing paalala Opo. sa bawat isa na ang illegal na droga ay salot sa lipunan. Tama At po wag yan. tayong magpapatukso, wag tayong magpapauto, wag tayong magpapadala dyan sa bawal na gamot. And nabasa ko nga, isa sa mga istorya na ilalabas is about do sa isang ama na nalulung sa droga at ipapakita kung paano siya nawala na, hindi lang basta yung sa, yung nawala na sa sarili, kundi yung magiging role niya bilang isang ama dun sa kanilang tahanan. Yan. So, yes, sir. Ang point nung ang matindi at ang masamang epekto ng bawal na gamot. At kung gugustuhin ng individual, sa kanya magsisimula rin ang pagbabago, di ba? Yun. Yeah, tama po. Siyempre ito isang eye-opener para makita ng lalo na ng kabataan natin, yun talagang totoo sa likod ng droga. Kasi yung sa pagsisimula ng paggamit ng droga is mula sa impluwensya po, di ba, ng mga kabarkada, kaibigan. Kaya mahalagang papel na ginagampanan ng mga parents, ng mga magulang. No? Ayo, isa pa pong topic yan. Kailangan magabayan ng maayos ang mga bata. Opo. Para hindi napapariwara pagdating ng araw, di ba? Dahil as per PIDEA po, meron po mga menor de edad talaga na naaaresto nila at nagagamit dito. So gumagamit ng mga menor de edad. Siyempre, alarming Parang hindi mo akalain pati kabataan nalululong na dito sa illegal na gamot. So hindi po natin masisisi ang ating administrasyon ngayon na talaga ganito yung kanilang pakikipaglaban. Seryosong kampanya kontra sa illegal drugs. Yeah, at dahil po dyan, gusto na po namin magpaalam sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At sa pangalan po ni Bambi Guanzon, kapiling niyo pansamantala ngayong umaga, ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.